Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Hindi na po ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami ngayon ang magulo ang isip. Lalo pa, no? Maraming nangyayari po ngayon. Isa na ito yung Israel-Iran at ngayon ay sumali na nga ang US. So marami po ang nakatutok ngayon, nag-aalala kung ano-anong iniisip, mga negative dahil nga sa gerang nangyayari po, no, sa Middle East. Ganon din po sa ating buhay. May mga gera po tayong kinakaharap. Di ba? Sa lahat ng ating buhay, may mga conflict din tayo. Nandyan na yung maguluhang pamilya, nagkakaproblema, di ba? Nandyan na yung financial, hirap ka, no? Makabangon, baon ka sa utang. Nandyan na rin ang magulo sa trabaho mo, yung mga empleyado o yung mga organization. So lahat po yan, no? May mga dahilan yan, yung mga kaguluhan. Pero ang tanong, no? Bakit ang gulo at saan nga ba nanggagaling ay mga kaguluhan ngayon sa mundo kahit sa ating pansariling buhay? Sabi sa Santiago chapter 4 verse 1, saan nanggagaling ang iyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? So yun po, no, malinaw po, no, kaya nagkakagulo, may mga alitan, may mga away dahil sa mga pagnanasa ng mundong ito na kanya-kanyang personal na interest. Di ba? Nandyan na yung sa seguridad, kagaya nga nangyayari ngayon sa Middle East na gera, no? Sinasabi ng Israel, itong Iran ay meron silang nuclear na pwedeng makapinsala lalo na sa kanila. May compare din natin yan sa mga selfish na tao, di ba? Kanya-kanyang makasarili. Di ba? Minsan sa pamilya natin, kahit ang mga magkakapatid, nag-aaway dahil sa inggit, di ba? Minsan nababalitaan po natin, di ba? Magkakapatid, lalo na yung mga mayayaman, nag-aaway-aaway sa mga kayamanan, mga property, di ba? Bakit, di ba? Dahil nga sa kanilang sariling interest at dala din ito ng inggit. Kaya nga pagdating naman sa politika, kapag hindi nila makuha, no, o yung mga makapapangyarihang tao, kagaya nga yung nangyayari din sa Israel o sa politika, kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, ay gagawa sila ng paraan kahit manira pa ng tao, makaapak ng tao, and the worst, no, papatay pa para lang makuha ang gusto. So lumalabas dito yung greed o kagahaman sa kapangyarihan, sa pera at kung ano-ano pang mga personal na interest, di ba? Subalit bakit ba, no, nangyayari pa rin yung ganito? Dahil nga ang tao kasi minsan imbis na lumapit sa Diyos ay gumagawa ng sariling diskarte. Yan po nagiging problema, no? Bago lumapit sa Diyos, kung ano-ano pang mga ginagawa. Samantalang sabi sa Biblia, kaya hindi nyo nakukuha yung mga bagay na pinapangarap nyo dahil hindi naman kayo lumalapit sa Diyos. Gumagawa kayo ng sarili nyong aksyon, di ba? Kaya kung minsan, di ba, umiiral yung galit sa ating sarili. Kaya nga nagkakaaway-away po ang tao kahit mga magkakapamilya. Kaya ang pinaka-the best po talaga yan ay pairalin po, no, yung diplomasya. Kahit sa ang anggulo, sa pamilya, sa mga politiko, sa mga world leaders. Pag hindi po natin talaga pinaandar, no, o inuna yung diplomasya, talaga pong magkakagulo. At siyempre bago tayo umabot sa ganyan, kailangan po ay lumuhod, no? Magdasal at magpakumbaba
sa Diyos. Yan po ang tanging paraan para magkaroon po ng kapayapaan. Hindi lang po sa buong mundo, kundi sa pansarili nating buhay at pansarili nating mga pamilya. Maiwasan po yung alitan, yung inggit, yung pagkaaway-away dahil nga sa mga nasa natin. Kaya humingi po tayo, no? Lahat ng mga pinapangarap natin sa buhay, maayos na pamilya, maayos na kabuhayan, hingin po natin sa Diyos. Yun po ang tanging paraan. Kaya kung makita niyo po, no, nagkakaguluman ngayon, makapangyarihan ng mga iba't ibang bansa, yung Amerika, Iran, Israel, China, Russia, at kung sino-sino pa mga dambuhalang bansa. Subalit huwag niyo pong kalimutan na kahit gaano mang kalakas ang kanilang kapangyarihan, mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Siya pa rin po ang may control dito sa ating daigdig at sa ating mga buhay. So yun po, no, ang laging ilagay natin sa puso at isipan para magkaroon tayo ng peace of mind. Lumapit sa Diyos, lumuhod, magdasal, magpakahambol, di ba? Para po maging payapa ang ating buhay. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, na may gera sa pamilya, gera sa pinansyal, at gera sa karamdaman. Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin ngayong nanonood sa aking vlog na may gera po sa kanilang karamdaman, na nagpapahirap sa kanilang katawan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo din dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa inggit, dahil sa taas ng pride at hindi mapagkumbaba. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. At i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At ganoon din po, Lord, sa nangyayari ngayon sa aming mundo. I-bless niyo po, lalo na mga leader na pahupayin ng galit, maging humility, at mapagkumbaba, at pairalin po ang diplomasya. Naway matigil na, Lord, yung nangyayari pong digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Alam naman po namin na mas makapangyarihan kayo at kayo talaga ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya hinihingi po namin ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. And God first.